Ayan po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At tayo po ngayon ay magluluto, mag-iihaw ng isda. Habang piniprepare natin yung ating lulutuin, tayo muna ay magpadingas. Siyempre, hindi maluluto kung hindi tayo magdidingas ng uling. So, kailangan natin padingasin ng maigi. Ayan, yan na siyang nagkakaroon ng baga. So ayan ang ating ihawin, tulingang isda. So ano pa man, sabi nga sa kasabihan ng ating mga kabataan ay kung gusto mong makuha ang isang bagay o kagaya ito, gusto mong kumain ng inihaw na isda, siyempre kailangan mo munang pagsumikapan, paghirapan, kagaya magdidingas ang uling para magkaroon ka ng masarap na tanghalian. So, ibig sabihin, hindi lahat ng gusto natin sa buhay, maging sa ating kinakain, sa ating mga gusto natin na makamit, ika nga, yung mga material na bagay, hindi natin agad basta makukuha yan sa paraang gusto natin. So, kailangan natin pagsumikapan. So, walang pang nagkaiba yan sa ating mga misis. So mga loads, parang babae yan eh. Hindi natin agad makukuha yung gusto natin. Kailangan natin munang dumaan sa mga proseso. Diba? So ayan siya. At maya-maya lang, luto na yan. Dahil gusto natin kumain ng inihaw na isda, ayan. At bukod sa babantayan, alagaan din natin ng pamaypay. Parang ating mga misis lang. Kailangan din natin silang alagaan. Iyan o. Ayan. Pagpinsika lang. Pasasaan pa't matitikman ko din ito. Sabi nga nila, mas masarap yung galing sa pinagpaguran. So kanina pa ako rito. Ano bang masarap na sausawan sa ganitong inihaw na isda? Yung the best na sausawan. Pa-comment nga mga idol. Nang matry natin yung sausawan na pinaka-the best sa inyo para sa ganitong ulam. Ayan. Habang abala ako sa aking pagluluto, yan naman ang aking junakis. Abala naman sila sa kanilang paglalaro. Yan, dito po yan sa aming likuran. Piyesta sa amin. Ayan ho, naparami sinampay. Ayan. So, tamang-tama yan. Pagkatapos maluto ng ulam, so, handa na rin at tuto na rin ng ating pantanghaliang ulam.